What's up class? Sir Japes here. So this is lesson 4 ng ating basic math crash course. Again, this is free. So I really recommend you study this basic math crash course bago kayo mag-proceed sa higher math para solid ang foundation natin. Okay? So let's now go to our topic for this video, which is operations of fractions. So try natin, hopefully matapos natin in 30 minutes itong topic na to. So, lesson 3, nandun na tayo ng fundamentals of fractions. Then, lesson 4, gawin natin yung mga operations ng fractions. So, diretso tayo straightforward pagdating sa addition, subtraction ng fractions natin. Okay? So, marami tayong examples dito. So, hopefully, this will be enough for you to really have a good exercise and practice pagdating sa operations ng fractions. So, dun sa lesson 3, napag-aralan na natin kung paano natin ginagawang similar fractions ang isang dissimilar fractions na set ng mga fractions. Okay? So, yun yung goal natin pagdating dito. Dapat pareho yung denominator. Kung hindi pareho, kailangan nating pagparehasin through the use of yung concept ng LCD, di ba? Ginagawa nating similar fractions. So, sa case na to, yung unang-una is very easy. Kasi pareho na siya ng denominator. So, ang gagawin ko na lang, since pareho na to, ipagpa-plus ko lang tong 5 and 2. So, the answer is 7 over, copy the denominator. 7 over 7, which is equivalent to 1. Okay? Straightforward. Next, 8 over 14 minus 4 over 14. Mangyayari lang dyan is, since pareho na silang 14, kokopyahin mo lang itong dalawang to. So, 8 minus 4. So, the answer is, 8 minus 4 is 4 over 14. Okay. Again, kaya ano yan, may topic tayo per lesson kasi nga nagpo-progress. Again, make sure na naiintindihan yung previous lessons bago kayo umabot dito. Inaral natin sa previous lesson yung lowest term. Pagdating sa lowest term, anong gagawin natin? I-divide natin ito sa kanyang GCF. Ano ang GCF ng 4 and 14? Okay? So, balikhan ang GCF or dapat, by the time na dumating kayo dito, napanood nyo na yun, so naiintindihan nyo yung concept ng GCF. Divide natin sa 2. Tama? 4 divided by 2 is 2. 14 divided by 2 is 7. So, the answer is 2 over 7. Okay? Next. Ito na. 5 over 7 plus 2/3 plus 3 over 6. Okay. Ito ang unang example natin na kung saan magkakaiba ang denominator. And kapag ganun ang scenario, kailangan nating pagpare-parehasin. Okay? So, ang gagawin ko dyan, gagawa ko ng isang malaking fraction bar. Ano ang LCM? Tandaan, ang concept ng LCD nanggaling lang sa concept ng LCM. Ano ang LCM or ang LCD sa case na to ng 7, 3, and 6? Okay? Okay? So, kung ako, halimbawa maglista lang muna ako saglit para lang makita ko siya ng tama. So, ang 6 ay 3 times 2. Ang 3 ay 3 times 1 lang yan. Ang 7, nakahiwalay. So, ang LCM, binababa ko lahat. Tama? So, 3 times 2 times 7, which is 42. Okay? And the next, anong ginagawa? 42 divided by 7 is 6 times 5, 30. Tama? Next, 42 divided by 3 is, ano yun? 240. 42 divided by 3 ay 14. Tama ba? Okay. 14 times 2, 28. Okay, next. 42 divided by 6 is 7 times 3, 21. So, meron na ako ngayon, ano yan? 30 plus 28 plus 21. 30 plus 28 plus 21. This is 9, 5, 6, 7, 79. 79 out of 42. So, the answer is 79 over 42. Okay? Ngayon, tama yan. The challenge is, halimbawa, ang nasa options ay naka-mixed number. Paano natin gagawin yan? So, 79, pakita lang natin, divided by 42. So, ilan yan? 1. Tama? And then, 1 times 42 is 42. 79 minus 42 is 7 minus 4. 9 minus 2, 7. 7 minus 4 is 3. So, ano mangyayari? This is equivalent to 1
and 37 over 42. So, wala naman ng lowest term ang 37 over 42. So, yan na yun. Okay? Nasusundan ba? Pwede nyo naman ibalik yung video kung medyo mabilis. But I do hope nasusundan. Okay? Next, 8 over 18 minus 1 half. Okay? Ang gagawin ko dyan, 8 over 18 minus 1 half. Gawa ko malaking fraction bar. Ano ang LCD ng 18 and 2? Kapag nasanay na kayo sa LCM, LCD, mabilis na lang yan. So, 18. 18 divided by 18 is 1. Times 8, edi 8 din. Okay? Minus, kasi minus yun. 18 divided by 2 is 9. Times 1, edi 9. Okay? So, the answer is, ayan na. Medyo pumapasok na yung positive-negative sa concept ng fraction natin. So, 8 minus 9 is negative 1 over 18. So, the answer is negative 1 over 18. Okay? Tignan nyo, di ba? Mula dun sa lesson 1 na basic operation ng integers, nagbe-build up lang talaga siya. Kaya dapat solid ang foundation nyo. Next, letter E. 5 and 2/3 plus 1/4. Sorry inire-write ko lang siya ng ganyan. All over. Okay. So, ang gagawin ko dyan, ang pwede kong gawin dyan is, okay, kapag mga mixed number, ganito ko pala siya isusulat. Mas maganda. Pwede nyo rin gayahin to. 5 and 2/3 over 1/4. Okay? Ganyan. Yan. Ganyan siya tinuro sa textbook sa math natin ng elementary. And then dito ko ilalagay yung LCD ng 3 and 4, which is 12. So 12 divided by 3 is 4. Diba? 4 times 2 is 8. Okay? Tapos yung, whole number, kopya lang. Next, 12 din ito, kasi nga dapat similar sila. 12 divided by 4 is 3, times 1, edi 3. Okay? And then, kapag nag-add ka, anong ginagawa natin? Kopya the denominator, add the numerator, ida-drop ko na lang itong whole number. 5 and 11 over 12. Okay? Okay, next is letter F. So, 5 and 1 over 7 minus 2 over 5. Okay, paano natin gagawin to? Meron kang whole mixed number, tapos meron kang proper fraction. So, again, same thing. Diba? Hanapin natin ang LCD. Ano ang LCD ng 7 and 5? 35. So, 35 divided by 7 is 5 times 1, 5. Tapos, kopya lang si 5 dito. Okay? Next, 35 divided by 5 is 7 times 2, 14. So, ngayon, pag tinigan mo to, may whole number ka na 5, tapos yung proper fraction niya is 535. So, normally, ang ginagawa na natin, yung 5, babawas ko na yung 14. Diba? Kaya lang, ang problem ko dito is, meron akong 5. Alam nyo na ang whole number, katumbas lang yan ng parehong numerator at denominator. Tama ba? So, ang gagawin ko dito, itong 5 na to, kukuha ako ng 1 whole dyan. Okay? Isipin nyo, 5 siya, kukuha ko ng 1 whole. Ano mangyayari? Magiging 4 na lang siya. Tapos, meron akong 35 over 35. Kasi ang 35 over 35, katumbas lang ng 1. Tama ba? So, parang 4 plus 35 over 35, katumbas lang ito ng 5. Tama? Okay. Plus 5 over 35. Na-imagine nyo to? Okay? So, ngayon, isimplify ko lang to. So, para akong merong 4 and 35, tapos 35 plus 5. Tama? Diba? Itong 35 over 35 dito, ito yung katumbas ng 1 plus 4 na katumbas lang ng 5. And then, itong 5 over 35, ito yung original proper fraction natin. Okay? Now, isisimplify ko lang itong 35 plus 5 sa numerator. Ano mangyayari? Meron na akong 40 over 35. Okay? Next. Minus, ikokopyahin ko na itong 14 over 35. So, ngayon, mas madali na ako magsusubtract. 40 minus 14. What is 40 minus 14? That's 26. Tama ba? 26 over 35. Kopya the denominator. And then, idadrop ko na lang tong whole number, 4. So, the answer is 4 and 26 over
35. Okay? So, medyo mas mag-iisip ka lang ng konti, pero kapag naka-encounter kayo ng ganyan, kailangan nyo lang humiram kayo dun sa whole number para maging isang buong fraction na same yung numerator at denominator. Okay? Okay, so meron pa tayong last two items. Okay? Letter G. So, sa letter G naman is, okay, lagyan natin ng guhit para hindi kayo malito. So, 10 and 3/5 plus 2 and 3/5. Actually, mas madali ito. Bakit ito madali? Pareho na yung denominator, di ba? So, ang gagawin ko lang dyan, 3 plus 3 is 6/5. Tama? Copy the denominator and then add the whole number. 10 plus 2 is 12. Ngayon, ang challenge mo lang dito, sir, yung 6/5 is improper fraction. So, 12 plus, itong 6/5, i-convert mo muna to improper, to mixed number. Di ba ang 6/5 ay katumbas ng ano? 1 and 1/5. Tama ba? Saan ang galing yan? 6/5. 1 times 5. 6 minus 5, 1. Ito ay magiging numerator. Ito ay magiging denominator. Tama ba? Kaya siya naging 1 and 1/5. Okay? Galing yan sa ano Lesson 3. Okay? So, magkakaroon ako ng 12, 1, and 1/5. So, ngayon, ang final answer ko is 12 plus 1, 13, and 1/5. Tama? Okay? So, 13 and 1/5. Okay? So, actually, pag ito, sinimplify nyo rin to. 12 times 5, 60. Plus 6, 66/5. Ayun. Ang 66/5 katumbas lang na 13 and 1/5. So, pareho pa rin yung lalabas na sagot. Okay? So, clear tayo dyan. Last item. Burahin ka na. Wala nang space. Last item natin is letter H. 17/5. Oops. 17/5 minus 1 and 1/5. So, sa case na to, yung whole number mo nasa baba. So, anong gagawin mo? Ano ka pwede mong gawin? So, ako, ang pwede kong gawin dyan is, ito, igagawin ko ng 17/5. Ang goal mo naman is dapat maging similar fraction sila. Gawin ko na lang improper to. 1 times 5 is 5 plus 1, 6. Tama ba? So, 6/5 katumbas yan. So, minus. Ayan, ganyan ko lang siya isosolve. So, mangyayari sa akin, 17 minus 6 is 11/5. Tapos, itong 11/5, ito na lang yung gagawin kong mixed number. Okay? 11/5. So, this is 2 times 5, 10. 1, 2, and 1/5. 2 and 1/5. This is the final answer. Okay? Check lang natin. 17/5. Okay, 17/5 minus okay, 2 and 1/5. Okay? So, yan ang ating sample part. And then, let's have our practice part. Ayan. Madami-dami din yan. But you can pause this video, tapos sagutan din natin ng sabay-sabay. Okay? And then, punta tayo sa multiplication division, which is very easy. So, you can pause the video for now para sagutan itong practice part. Yan, addition and subtraction. Okay, sagutan natin. Letter A is 2/10 plus 1/10. So, ano mangyayari dyan? Kopya lang sa denominator na 10. Add nyo na kagad yung numerator, 2 plus 1. 3/10. Okay? Tama kayo dyan? Letter B. Anong pansin nyo? Similar fraction. So, copy the denominator. Copy denominator. And then, 7 minus 4 is 3. So, 3/15. Pero anong pwede kong gawin sa 3/15 kung hindi ko ito makita sa final options? Lowest term. Divide both numerator and denominator saan? Sa 3. Because that's the GCF. 3 divided by 3 is 1. 15 divided by 3 is
5. So the answer is 1/5. Okay? Next, 3 over 4 plus 5 over 6 plus 1/3. Anong LCD nito? 4, 6, and 3, ang LCD niyan para sa akin ay 12. Diba? 12 divided by 4 is 3 times 3, 9. 12 divided by 6 is 2 times 5, 10. 12 divided by 3 is 4 plus 1 is 5. Tama ba? 12 divided by 3 is 4. Anong plus 1? Times 4. Mali. Yan, times 4. Okay, huwag malilito dun ha. So, times 3 times 3 times 2 times 2 times 4. Okay, so now, let's add this. 9 plus 10, 19 plus 4, 23 over 12. But, since this is improper fraction, anong 23 over 12? 1 times 12, 1, 1, 1 and 11 over 12. Okay? So, 1 and 11 over 12. That's the answer for letter C. Okay? Next, letter D. 8 over 10 minus 1/5. Ano LCD nito? Di 10. 10 divided by 10 is 1 times 8 is 8. Minus 10 divided by 5 is 2 times 1, 2. So the answer is 6 over 10. Tama ba? And then anong lowest term nito? Divide by 2. 6 divided by 2 is 3. 10 divided by 2 is 5. So the answer is 3/5. Okay? Okay, at the end nitong practice na to, bibigyan ko kayo ng quick lang na tip, yung shortcut pagdating sa addition subtraction. Okay? Next, 3 and 1/4 plus 2/3. Ano LCD natin? 12. Okay? Okay. Ang ginagawa ko palang format is ganito. Any format will do, but yan, up to you kung saan kayo komportable. So this is 12, 12, tama? 12 divided by 4 is 3 times 1, 3. Kopya whole number. Plus 12 divided by 3 is 4 times 2, 8. Okay? So bring down, and then 3 plus 8 is 11 over 12. Okay? Next, 5 and 1, 7 minus 3 over 7. Okay? Mapapansin nyo, may whole number ulit. Ito yung parang kanina. Pero, ang mangyayari, 1 minus 3. So, ang gagawin ko, magbabaro ako sa 5 ng isang kabuuan. So, yung 5 magiging 4. Tapos, meron ako ditong i-add na 7 over 7. Tama ba? Plus 1 over 7. Kasi yan. So, itong 7 plus 1, gagawin ko na lang 8 yan. Okay? Okay. So, ito na siguro yung medyo level up na kapag merong subtraction na may whole number. Yan, kakailangan mong borrow. Minus 3 over 7. Kopya lang. Okay? And then, ano mangyayari? Bring down mo lang yung 4. And then, 8 minus 3 is 5 over 7. Kopya denominator. Okay? Di ba madali lang? So, 4 and 5, 7. Sulat yung sagot, ha? 4 and 5, 7. Okay, burin ko na. Pwede nyo pause kung gusto nyo nung solution. Next. Letter G. Itong letter G, ano to? 7 and 3 9. Medyo malayo yung LCD nito. Pero okay lang. And 3 and 2/5. So, anong sagot? Anong LCD niyan? 9 and 5, 45. Tama? 45 divided by 9 is 5 times 3, 15. Tapos, kopya, whole number. Next, 45 divided by 5 is 9. Times 2, 18. Tapos kopya. So, ano mangyayari? 7 plus 3 is 10. 15 plus 8 is 33 over 45. So, okay. So, 10 and 33 over 45. Pero, meron pa tong lowest term. Anong GCF ng 33 and 45? Divisible siya sa 3. Actually, di ba? So, divide natin to sa 3. Divide natin to sa 3. So, magkakaroon ako ng 10 and 33 divided by 3 is 11. 45 divided by 3 is 15. So, the final answer is 10 and 11 over 15. Okay? Clear. Letter G. Next, letter H. Final problem for this.
24 over 7 minus 1 and 1/3. Okay, ang gagawin ko dyan. Ano magandang gawin dyan? Ito, assist ko na to as 24 over 7. Pwede na kayong dumiskarte kung anong gusto nyo gawin. So, 24 over 7, gagawin ko dyan. Itong 1 and 1/3, gagawin kong improper. 3 times 1 is 3, plus 1, 4. 4 over 3. Para siyang ganyan, di ba? Tapos, gawin ko tong similar. Ano LCM? 21. 21 divided by 7 is 3. 3 times 24. Anong 3 times 24? 72. Tapos, 21 divided by 3 is 7 times 4, 28. Okay. So, you now have 72 minus 28 all over 21. Anong 72 minus 28? Ayoko mag-subtract ng mga ganito. Anyway, 44. So, 44 over 21. So, the answer is 44 over 21. Or kapag ginawa nating mixed number, that is 2 and 2 over 21. Okay? So, the answer is 2 and 2 over 21. Okay? I-convert nyo lang tong 44 over 21 sa mixed number. Okay? So, sana nakuha nyo rin yung tamang sagot. Now, bigyan ko lang kayo ng tip paano mag-multiply, mag-add ng mabilisan. Halimbawa, itong 1/3 tsaka 1/4. Isang plus, isang minus. Paano siya pwedeng gawin nang hindi kayo dumadaan dun sa similar fraction? Pwedeng gawin is yung tinatawag na butterfly method. So, 4 times 1 is 4. 3 times 1 is 3. Tapos ang gagawin nyo, ipag-add nyo lang to. 4 plus 3 is 7 all over. Ito i-times nyo. 3 times 4 is 12. So, the answer is 7 over 12. Tignan nyo. Kapag ginawa ko yung similar fraction, anong LCD niyan? Halimbawa lang, pakita natin yung long solution kanina. 1/4. Ano yung LCD natin? 12, di ba? So, 12 divided by 3 is 4 times 1, 4. Plus, 12 divided by 4 is 3 times 1, 3. 4 plus 3 is 7 over 12. So, ayun. Pareho lang. Okay? Next. Paano pag subtraction? Ganun lang din. 4 times 1 is 4. Sa taas nyo isusulat 3 times 1 is 3. Tapos, 4 minus 3 kasi minus to. So, 1. Over, ganun ulit. 3 times 4, 12. So, the answer is 1 over 12. So, yan. Kaya siya butterfly method, mukha siyang butterfly. But that's a shortcut lang kung kailangan nyo magmadali. Okay? But at least, alam nyo yung both methods. So, kaya nyo masabi na alam nyo talaga kung ano yung tamang sagot. Okay? Last topic for this fraction. It's almost 30 minutes. Bilisan natin para at least mas mabilis. Ang mangyayari, multiplication, division. Dito sa multiplication, division, very straightforward lang. Kapag multiplication, numerator times numerator over denominator times denominator. Pagdating sa division, kinukuha yung reciprocal, which is siguro familiar na kayo dyan. Okay? Number 1 or letter A sa sample, 2/3 times 3 over 4 since multiplication to. 2 times 3, that's 6. 3 times 4 is 12. Tapos, i-lowest term ang 6 over 12. Ano sagot? 1/2. O kaya naman, kung mapapansin nyo kagad, ayun cancel si 3. So, anong natira? Pag na-cancel yan, 1/1 na lang yan. So, anong natira? 2 over 4. Di ba ang 2 over 4? Pag ni-lowest term mo, 1/2 lang din yun. Okay? Next, 8 over 15 divided by 4 over 15. Ang rule lang kapag division, kopyahin nyo yung una. Tapos, ito magiging times. Tapos, reciprocal. 15 over 4. Pag sinabing reciprocal, mababaliktad yung numerator and denominator. Tapos, proceed na kayo sa multiplication. So, ano mangyayari dito? Cancel yung 15. Tapos, kung mapapansin nyo, may 8 over 4 na lang. Ano ba ang 8 over 4? The answer is 2. Okay?
Next, letter C. Letter C, 5 over 2 times 10 over 7. Ano mangyayari dyan? Pwede rin kayong mag-cancel ng mga factors. So, ito, mapapansin mo, 10 divided by 2. So, 5 na kaagad yan. Ito, magiging 1 na lang. Okay? 5 times 5 is 25 over 1 times 7, 7. So, 25 over 7. Ang 25 over 7, kapag ginawa mong mixed number, ano yan? 25 over 7 is 3 times 7, 21. 25 minus 21 is 4. So, 3 and 4, 7. Ayan. Ganyan kayo mag-practice ng math. Tinatry nyo tanongin yung sarili nyo ng mga previous topics para lang may exercise kayo lalo. Okay? Next. Next is 12, 13 divided by 9 over 7. Pero anong gagawin ko dyan? Magiging 12 over 13, magiging multiplication. Sabi kasi ang rule, babalitan mo, and then reciprocal, 7 over 9. Okay? Meron ba akong pwede i-simplify? Itong 12 tsaka 9, divisible by 3. So, yung 9 divided by 3 is 3. Yung 12 divided by 3 is 4. So, magkakaroon ako ng 4 times 7 is 28. 13 times 3 is 39. So, the answer is 28 over 39. Okay? Now, you can pause yung part na to, tapos gawin nyo yung practice, and then lagyan na natin yung sagot. Okay? Okay, sagutan natin itong practice na to. 4 and 1/5 divided by 2/3. Sir, di ka naman nagbigay ng ganyan. Pag ako, ano gagawin mo? Yung 4 and 1/5, gawin mong improper. 4 times 5 is 20 plus 1. So, 21 over 5 divided by 2/3. Tapos, ano mangyayari? 21 over 5, yung division magiging multiplication. Tapos, yung 2/3, kuha ang reciprocal. Okay? Then, sagot. 21 times 3 is, ano 21 times 3? 63 over 10. Ano ang 63 over 10? 6 and 3 over 10. Okay? That's the final answer. Letter F. 6 over 7 divided by 36 over 35. Divide yan, ha? So, magiging 6 over 7 times 35 over 36. Okay. Yan, pwede natin pasimplihan. Yung 636, yung 636, divisible pa daw sa 6. So, magiging 1. Ito magiging 6. Tama? Ito naman, divisible sa 7, magiging 1. Divisible sa 7, magiging 5. So, meron akong 1 times 5 is 5. 1 times 6 is 6. So, 5 over 6. Okay? Next. Sir, paano to? Parehong whole number to. O di gawin mo improper pareho. So, 12 and 2/3. Anong katumbas niyan? 3 times 12 is 36. Plus 2 is 38. So, 38 over 3 times ang 4 and 3/7. Ano yan? 4 times 7 is 28. Plus 3, 31 over 7. And then you do the cross multiplication na. Oh, medyo malaki-laking number to. So, 38 times 31, i-times yun na lang, class. Ayaw ko ng ganyan. 1 times 8 is 8. 1 times 3. 3 times 8, 24. 3 times 3, 9. 11. Ang laki naman nito. 1178 all over 21. Okay? So, this is it. And then, kung kailangan ng improper, ng mixed number, anong value niyan? 1178 over 21. Times 5. Times 5. Tama ba? 7 minus 5 is 2, 1. 1, 2, 8. Tapos, 56. 1 times 6, 2 times 6 is 12. Okay, nasusundan. Normal division na lang to. 2. 56 and 2 over 21. Okay, so this is the final answer. Next, letter H, final item. So, gawin lang natin to. 21 over 4 divided by 5 and 1/3. Ang gagawin ko dyan,
21 over 4 divided by yung 5 and 1/3, gawin nating improper ulit. 3 times 5 is 15 plus 1, 16 over 3. And then, ano mangyayari? 21 over 4, magiging times, at tapos reciprocal. Okay? Meron ba tayong pwedeng i-divide, diba? Ang mga i-cancel. Ako, mukhang wala. Nakakainis kapag wala. Okay, anyway, 21 times 3 is 63. 4 times 16 is 64. So this is the final answer. Okay? So that concludes lesson 4, operations ng fractions. Pagdating sa lesson 5, sagot tayo ng konting word problems na merong fractions. Okay?